Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 301. Binitawan ni Jeric ang kanyang pagkakahawak sa 6 na pinuno ng sekta, at naglaho sila sa gabi. Habang pinapanood silang umalis, nakahinga ng maluwag sina Graham, Helene, at Murdoch. Natapos na rin sa wakas ang bagyo. Agad namang nagpasalamat si Graham at sinabi kay Jeric, "Black Eagle Master, salamat sa pagligtas sa amin. Talagang tatandaan namin ang iyong kabaitan." Walang pakialam na sinabi ni Jeric, "You're welcome, Mr. Field." Kami ni Jeric ay sinumpaang magkaibigan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang pagprotekta sa Fields. Ito ang dapat kong gawin. Lalong natuwa si Graham nang mabalitaan niyang nagkaroon ng life and death friendship sina Jeric at Black Eagle Master. Hindi niya inaasahan na si Jeric ay napakahusay na makipagkaibigan sa Black Eagle Master na ang husay sa martial arts ay hindi kapanipaniwala. Bukod dito, bago umalis si Jeric, ipinagkatiwala niya ang Black Eagle Master na protektahan sila. Lalong na-touch si Graham kay Jeric. Nakahanap na nga ang anak niya ng tamang taong mamahalin. Ang ganoong lalaki lamang ang maaaring pagkatiwalaan ng kanyang buhay. Tinulungan ni Jeric sina Helene at Murdoch na tumayo at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Umiling si Helene. "Okay lang ako." Pagkatapos, tumingin siya kay Murdoch na nag-aalala at sinabi kay Jeric, ngunit si Murdoch ay nasugatan. Bagamat nasugatan si Murdoch, hindi nanganganib ang kanyang buhay. Tiniis niya ang sakit at sinabi kay Jeric, "Okay lang ako, Black Eagle Master." Kung wala si Jeric, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay, at maging sina Graham at Helene ay maaaring hindi nakaligtas. Sa makatuwid, lubos na nagpapasalamat si Murdoch kay Jeric. Sinabi ni Jeric kay Murdoch, "Paano ito? Gagamutin ko ang mga internal injuries mo." Nang marinig na pagagalingan siya ni Jeric, mabilis na sinabi ni Murdoch, Hindi. Nailigtas mo na ang buhay ko, Black Eagle Master. Hindi ko nahahayaan na maglaan ka pa ng lakas para pagalingin ako." Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Jeric, "Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang lakas ko." Talaga. Hindi pa rin naniwala si Murdoch. Tumango si Jeric. "Oo naman." Sinubukan din ni Helene na hikayatin si Murdoch. "Murdoch, mangyaring hayaan ang Black Eagle Master na tretuhin ka." Sumang-ayon si Murdoch. "Salamat, Black Eagle Master." Pagkatapos noon, yumuko na sana siya kay Jeric, ngunit pinigilan siya ni Jeric at sinabing, "Ayos lang. Umupo ka muna." Naka-cross-legged si Murdoch sa lupa habang sinabihan siya. Umupo si Jeric sa tapat niya. Pinatakbo ni Jeric ang kanyang mana upang pagalingin si Murdoch. Makalipas ang halos 10 minuto, unti-unting nanembalik ang kulay ng maputlang kutis ni Murdoch, at nawala ang sakit at pagkabalisa sa kanyang mukha. Pagkatapos, binawi ni Jeric ang kanyang mga palad at bumangon mula sa lupa. Tinitigan niya si Murdoch at sinabing, "Napagaling mo na ang mga internal injuries. Maaari kang tumayo at tingnan kung mabuti na ang pakiramdam mo ngayon." Gitling. Nang marinig ito, bumangon si Murdoch mula sa lupa, iniunat ang kanyang mga paa, at huminga muli ng malalim. Pagkatapos, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ayun, nalaman niyang nawala lahat ng sakit niya. Pakiramdam niya ay parang walang nangyari. Tila nawala lahat ng sugat na dinanas niya. Medyo natuwa si Murdoch at sinabi kay Jeric, "Black Eagle Master. Talagang okay lang ako. Pinagaling mo, Mur." Nang makitang ganap ng gumaling si Murdoch, tuwang-tuwa rin sina Graham at Helene at paulit-ulit na nagpasalamat kay Jeric. "Iyong," sinabi ni Jeric sa mag-ama, "Mr. Field at Miss Field, gabi na. Ang 6 na sekta ay nakatanggap ng aking babala at hindi na kayo muling iistorbo. May gagawin ako, kaya aalis muna ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Julian. May ipapadala ako." Nagpasalamat sina Graham at Helene, "Salamat, Black Eagle Master. Magkita tayo." Gayunpaman, sinabi ni Jeric sa kanila, "Salamat, kaya kung pumunta ng mag-isa." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Silmore at mabilis na tinungo ang pinto, kumikilos tulad ng isang agila na buo ang kanyang mga pakpak. Nakabuka.
Sa isang mabilis na paghikbi, lumipad siya palabas ng pinto at nawala sa gabi. Sa Anderson Manor. Sa gabi sa Manor, ang tanging ingay ay ang mga yabag ng mga nagpapatrulyang bodyguard, na lumilikha ng nakakatakot na katahimikan. Sa sandaling iyon, dalawang hiyawan ang bumasag sa katahimikan ng asyenda. Gulat na gulat ang mga bodyguard na nagpapatrol. Mukhang may napansin ang kanilang pinuno at sinabi sa kanyang mga nasasakupan, galing ito sa villa na tinutuluyan ng amo. Let's go check it out. Lahat ng mga bodyguard ay agad na sumugod sa villa, ang pinagmulan ng mga hiyawan. Nang sumugod ang lahat ng bodyguard sa villa at dumating sa ikalawang palapag, laking gulat nila nang makitang nakahandusay sa lupa sina Liam at David na dilat ang mga mata at may lumalabas na dugo sa kanilang mga bibig. Nabawi ng pinuno ng mga bodyguard ang kanyang kalmado at agad na sumulong para tasahin ang paghinga ni Liam at David. Pagkatapos, nagbago ang kanyang mukha at napabulalas siya, patay na si Master at Mr. Anderson. Ang mga bodyguard ay nasa estado ng gulat, bulalas sa hindi makapaniwala. Paano sila namatay? Kabanata 302. Sino sa lupa ang pumatay sa kanila? Ang pinuno ng mga bodyguard ay mabilis na pinagsama ang sitwasyon at inutusan ang lahat ng mga bodyguard, ang guro at si Mr. Roy ay pinatay lang. Ituloy natin ang pumatay. Agad namang bumaba ang lahat ng bodyguard para habulin ang pumatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, 6 na lalaki ang nakaposisyon sa rooftop ng isang villa sa loob ng manor. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, makikita na sila ay sina Alexander, Nicholas, at ang iba pang mga pinuno ng sekta. Sa pagtingin sa kaguluhan sa loob ng manor, lumingon si Alexander sa iba pang 5 pinuno, na nagsasabing, wala na sina Liam at David. Ang impormasyon sa mapa ng kayamanan ay hindi lalabas. Makakapagpahinga na tayo. Tama, ang mga pumatay kay Liam at David ay walang iba kundi sila. Pagkatapos umalis sa manor ng Fields, maingat silang bumalik sa manor ng Anderson. Mahusay nilang iniwasan ang mga gwardya at nadulas sa villa ni Liam nang walang anumang hinala. Pagkatapos, pinatay nila sina Liam at David, na naghihintay sa kanila sa villa. Kakaiba lang. Bakit nawawala ang mayordoma ni Liam? Bahagyang kumunat ang noo ni Nicholas at medyo nag-aalala. Ang butler na sinasabi niya ay si Hiroshi. Dahil alam niya na noong sinabi ni Liam sa kanila ang tungkol sa treasure map, nandoon si Hiroshi. Siya ay isang mayordomo lamang, kinilig sa kaibuturan ng pagkamatay ni Liam at David. Paano niya naisip na itapon ang mga butil sa mapa ng kayamanan? Tinuyan ng isa sa mga pinuno ng sekta. Gayunpaman, sinabi ni Alexander na may maingat na mukha, kahit na ang mayordomo ay wala. Sinabi ng Black Eagle Master na kapag nalik ang balita, makakaganti siya sa amin. Sa makatuwid, upang matiyak na walang mangyayaring mali, dapat nating alisin siya minsan at magpakailanman. Ang pinunong nanunuya kanina ay muling ngumisi. Pero sa ngayon, malamang nakahanap na siya ng taguan. Malamang hindi siya sumisipot saglit. Dapat ba natin siyang hanapin sa Vista Verde araw-araw? Hindi, kung tatambay tayo sa Vista Verde, mananatili siyang nakatago. Bumalik tayo sa ating mga sekta sa ngayon. Mag-iiwan tayo ng ilang presbyter para tahimik na manghuli sa kanya. Kung mahanap nila siya, pagkatapos ay patayin siya kaagad, sinabi ni Alexander na may seryosong ekspresyon habang nakatingin siya sa iba pang mga pinuno. Sumang-ayon ang lahat ng walang anumang argumento. Okay, mag-iiwan tayo ng ilang presbyter para tahimik na hanapin at harapin siya. Pagkatapos, mabilis silang umalis sa rooftop ng villa, na parang mga agila na lumilipad. Kabanata 303. Sa isang liblib na villa sa loob ng Vista Verde, si Kenji, na sinamahan ng Hitsun na si Tatsuya at anak na si Luna, ay nakaupo sa sofa sa sala, at umiinom ng mga tasa ng kape. Dad, nabigo ba ang plano natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Tatsuya sa kanyang ama. Tumango si Kenji at nagpaliwanag. Nang ang mga mula sa 6 na pangunahing sekta ay bumisita sa Fields, pinasunod ko si Hiroshi sa kanila ng maingat. Natalo ni Black Eagle Master, ang pinuno ng Stargate ang 6 na pangunahing pinuno ng CERT.
Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa akin si Hiroshi, at umalis din ako ng maaga sa tirahan ng mga Anderson. Tay, bakit ka nag-evacuate ng maaga? Naguguluhang tanong ni Tatsuya. Ibinalita sa akin ni Hiroshi na ang mga pinuno ng sekta ay nangako ng katapatan sa Stargate. Upang patunayan ang kanilang katapatan, pinili nilang patayin sina Liam at David, inihayag ni Kenji. Kaya, kailangan kong umalis bago sila makarating sa Anderson Manor. Kung hindi, malalagay ako sa panganib. Sa wakas ay naunawaan ni Tatsuya kung bakit biglang bumalik ang kanyang ama mula sa Anderson Manor. Sa pagkakataong iyon, maririnig ang tunog ng paparating na mga sasakyan mula sa labas ng villa. Sinabi ni Kenji sa kanyang dalawang anak, si Hiroshi ay nakabalik na. Habang papalapit ang mga yabag, pumasok nga si Hiroshi sa pintuan. Pare, bumalik ako. Magalang na sabi ni Hiroshi kay Kenji. Tanong ni Kenji. Hiroshi, may balita na ba? Iniulat ni Hiroshi, tulad ng inaasahan, sina Liam at David ay pinatay na ng 6 na sekta. Mga pinuno. Isang mabigat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Kenji habang sinabi niya, kung ganoon, nangangahulugan ito na ang lahat ng aming mga plano na gamitin ng iba bilang mga pawn at kumita mula sa labanan ay nabigo lahat. Oo, ama, medyo walang magawang sabi ni Hiroshi. Hindi ko inasahan na ang Black Eagle Master na ito ay napakahusay. Talagang sinira niya lahat ng plano ko. Naikuyom ni Kenji ang kanyang mga kamao at walang gana na sinabi. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Napatingin si Hiroshi kay Kenji. Naningkit ang mga mata ni Kenji na may mabagsik na ekspresyon. He remarked. Ang parehong lumang trick. Muli, si Hiroshi, Tatsuya, at Luna ay mukhang nalilito. Ipinaliwanag ni Kamikawa, kahit ang Stargate ay kayang sugpuin ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven. Napakaraming sekta pa rin sa Eldoria, at marami sa kanila ang mas makapangyarihan kaysa Stargate. Dahil ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay hindi katugma para sa Stargate, makakahanap tayo ng mas malalakas na sekta sa Eldoria upang labanan ang Stargate. Sina Hiroshi, Tatsuya, at Luna sa ilalim ng Y. Nagningning ang mga mata ni Tatsuya sa sinabi nito sa kanyang ama. Pare, napakatalino ng hakbang na ito. Kabanata 304. Parami ng parami ang malalakas na sexg sa Eldores na nakakaalam tungkol sa mapa ng kayamanan, tiyak na hahanapin nila ito. Sa puntong iyon, ang mga sekta na ito ay tiyak na sasabak sa malupit na mga labanan, na magreresulta sa mga ilog ng dugo sa gitna ng kanilang mga alagad. Sa ganitong paraan, maaaring samantalahin ng pamilya Suarez ang pagkakataon at makakuha ng mga pakinabang. Sa mismong sandaling iyon, isang malamig na boses ang lumabas mula sa pasukan, napakagandang plano. G. Suarez. Sa kasamaang palad, natatakot ako na hindi ito gagana. Sa bulwagan. Nagulat si Kenji at ang 3 pang tao at napatingin silang lahat sa pinto. Isang figurang nakasuot ng itim, nakasuot ng pilak na maskara sa kanyang mukha, na tahimik na pumasok, nakahawig ng isang sugo ng kadiliman. Bulwagan. Isang aura na kasing lalim ang bumalot sa kabuuan. Nakita ko itong lalaking nakaitim na may dalang silver mask. Nagbago ang ekspresyon ni Hiroshi. Black Eagle Master mula sa Stargate. Nang marinig iyon, nagulat silang lahat sina Kenji, Tatsuya, at Luna. Hindi sila makapaniwala na ang Black Eagle Master, ang pinuno ng Stargate, ay lalabas sa kanilang lihim na tirahan. Oo, si Jerick iyon. Natuklasan niya ang lihim na tirahan ni Kenji sa pamamagitan ng God's Eye dahil nalaman niya na ang 6 na pangunahing sekta ay naglalayong magdulot ng kaguluhan para sa Fields. Alam din niyang si Kenji ang pasimuno. Alam pa niyang nagtatago si Kenji sa lihim na lugar na ito. Lumingon si Kemi kay Jerick at naglabas ng isang utos sa paraang binubuo. Makinig, lahat ng martial artist mula sa pamilya Suarez. Ibaba mo siya. Gayunpaman, walang resp. Tugon. Walang martialists na sumugod mula sa labas. Hindi mapigilan ni Kenji na sumimangot. May mali. Sa sandaling iyon, napangiti si Jerick at sinabing, Mr. Suarez, I'm sorry, pero na-disable ko ang mga tauhan mo bago pumasok.
Hindi nila masusunod ang utos mo. Nang marinig ito, napagtanto ni Kenji kung bakit walang tugon mula sa mga martial artist sa labas. Kahit higit pa. Gayunpaman, ikinagulat nito si Kenji Ev. Mayroong hindi bababa sa 40 o 50 martial artist sa labas. Nagawa ni Jerick na maingat na i-seal ang lahat ng kanilang mga pressure point nang hindi gumagawa ng tunog. Si Jerick ay napakahusay sa martial arts. Unconsciously lumubog ang puso ni Kenji. Hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Sa sobrang lakas ni Jerick, halatang walang laban sa kanya ang apat. Pinilit ni Kenji na kumalma. Tumingin siya kay Jerick at sinabing, Black Eagle Master, ano ang gusto mo? Inutusan mo ang 6 na sekta na patayin kaming dalawa ni Jerick, at hinahangad mo pang kumpiskahin ang mapa ng kayamanan. Ang mga intensyon ay masama at walang awa, na naglalayong wakasan ang ating buhay. Sabi ni Aylmore na may malamig na tono. Kaya, gusto kong mamatay ka. Kamatayan lamang ang makapagtutubos sa iyong mga kasalanan. Nang marinig ko ito, napayuko ako at agad na tumayo sa harap ng kanyang ama upang protektahan siya. Sabi niya kay Jerick, bastos ka, umayos ka. Habang nabubuhay ako, hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang aking ama. Napatingin tuloy si Jerick sa mukha niya. Ang magagandang kilay ni Luna ay maningning at kaakit-akit, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot. Ang kanyang maliit na ilong at balingkinitang mga labi ay mahigpit na pinagdikit, na nagpapalabas ng isang determinado at hindi natitinag na aura. Ang kanyang magandang kutis ay kasing ganda ng isang Chet Ohm sa ibabaw ng Mount Celestial. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotan ng atita, na nagpapatingkad sa kanyang curvaceous figure. Matagal nang narinig ni Jerick na ang mga babae mula sa atita ay napakaganda. Ngayong nakita niya ang Luna, naniwala siya. Tunay na nakakabighani at nakatutuwang pagmasdan ang gayong kagandahan. Jerick sutiled and said, Nako, Miss Suarez pala. Para sa kapakanan ng iyong napakagandang anyo. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Kung kaya mo akong talunin, kaya kong palayain ang iyong ama. Ngumuso si Luna at sinabing, You're spouting nonsense. Kung natalo na kita, ano kaya ang magagawa mo? Pagkasabi niyon, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nag-assume ng fighting stance. Walang imik si Jerick. Parang may sense yung sinabi ni Luna. Gaya ng inaasahan ng isang kagandahan mula kay Atita. Medyo matalas din siya. Natagpuan ni Jerick ang kanyang sarili na medyo naaakit sa kanya. Kaya, inayos niya ang kanyang mga salita at sinabing, Okay. Kung kaya mo ang 3 galaw ko, ililibre ko ang tatay mo. 3 galaw. Kukuha ako ng 10 o kahit 100 galaw, walang problema. Hindi ako natatakot sa iyo. Itinaas ni Luna ang kanyang maliit na mukha at nagsalita sa medyo mayabang na paraan. Hinayla ni Kenji ang kanyang anak sa isang tabi at same time na sinabi, Lupa, umatras ka muna. Hindi ka tugma sa kanya. Hayaan mo akong gawin. Gayunpaman, si Kenji. Bago pa makapagsalita si Luna. Tumingin si Kenji kay Hiroshi at sinabing, Magsanib puwersa tayo para labanan siya. Hiroshi. Bagamat alam ni Hiroshi na kahit na makipagsanib puwersa siya kay Kenji, hindi pa rin sila mapapantayan ni Jerick. Ngunit ngayon, upang mabuhay, kailangan niyang lumaban. Sumagot si Hiroshi, Oo, Ama. Kabanata 305. Sinalakay ni Kenji at Hiroshi si Jerick sa isang kisap mata. Hindi maikakailang tense ang sitwasyon. Isang napakalaking pressure ang agad na pumaligid kay Jerick. Parehong intermediate top-tier martialists sina Kenji at Hiroshi. Alam nila na hindi nila kayang makipagkompetensya kay Jerick, ngunit para manatiling buhay, pareho nilang inilapat ang bawat onsa ng kanilang lakas. At least sinubukan nila ang best nila. Sa gitna ng lakas ng Bugzo, nanatiling matatag si Jerick. Ang kanyang mga mata ay lubos na kalmado. Para bang walang panganib na makagambala sa kanyang puso kahit kaunti. Nang akmang hampasin ni Kenji at Hiroshi si Jerick. Sa sandaling ito, kumislap ang isang sinag ng liwanag sa siri ni Jerick. Sa isang iglap, nagsimula siyang magpalabas ng napakalawak na Korji. Mabilis na kumilos si Jerick.
Inilabas niya ang strike ng Mighty Palm Shadows. Bang! Bang! Sinaktan silang dalawa ni Jerick ng isang strike. Pagkatapos, pareho silang nagpakawala ng view pitch na hiyawan habang sila ay pinadala sa pagsisinungaling. Sa ilalim ng nagulat na mga damit nina Luna at Tatsuya, si Kenji at Hiredi ay bumagsak sa sahig ng sala. Dinurog nila ang marmol na sahig ng sala. Si Kenji at Hiroshi ay parehong nasugatan ng husto. Dumura sila ng dugo, sobrang putla ng kanilang mga mukha. Ilang sandali pa ay hindi na sila makatayo. Nang makita ito nina Luna at Tatsuya, hindi nila napigil ang tumakbo papalapit. Ama! Tinulungan ng dalawa ang kanilang ama na makabangon mula sa lupa. Mukhang masakit si Kenji. Tumingin siya sa kanyang mga anak at sinabing, Luna Tatsuya, natatakot akong mamamatay tayong lahat dito ngayon. Sumilay ang liwanag ni Aber sa mga mata ni Luna. Sabi niya sa tatay niya, Dad, hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang masaktan ka ng kahit na sino. Pagkasabi nun, tumayo si Luna at naglakad papunta kay Jerick. Huli na para pigilan siya ni Kenji. Matawagan lang niya si Luna, bumalik ka. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Luna ang kanyang ama. Sa halip, huminto siya mga 10 talampakan ang layo mula kay Jerick. Kabanata 306. Walang takot na tinitigan ni Luna si Jerick at nagpahayag. Sir, napilayan mo ang martial skills ng kapatid ko at sinaktan mo ang tatay ko. Ngayon, handa akong ipaglaban ka hanggang dulo. Tumango si Jerick. Okay, please make the first move. Miss Suarez. Kumunot ang noo ni Luna, puno ng matinding pananabik ang kanyang mga mata sa pakikipaglaban. Nag-assume siya ng fighting stance. Sa susunod na saglit, nakasuot ng kanyang kasuotan, inilabas niya ang kanyang panloob na mana at mabilis na hinampas si Jerick na parang bugzo ng hangin. Whoosh! Ang hampas ng palad ni Luna ay kasing talas ng isang kutsilyo, kahanga-hangang malakas. Gayunpaman, sa kabila ng bilis at tindi ng hampas ng kanyang palad, madali pa rin itong naiwasan ni Jerick. Napalampas ng palad ni Luna si Jerick, at mabilis itong sinundan ng kamao na nakatutok sa baba nito. Habang ibinabato niya ang kanyang suntok ay nakabuo ito ng malakas na tunog, na parabang nilalayo nitong basagin ang panga ni Jerick. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang inabot ni Jerick ang kanyang kanang palad at hinawakan ang kamao ni Luna. Nawala ang lahat ng pag-atake ni Luna nang mahawakan ni Jerick ang kanyang kamao. Napasulyap si Jerick kay Luna at sinabing, Miss Suarez, hindi ka ba naghapunan ngayon? Bakit parang mahina ka? Si Luna ay parehong balisa at galit. Gusto niyang gamitin ang lahat ng lakas niya para makawala sa pagkakahawak ni Jerick at suntukin si Jerick para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, kakaiba, pagkatapos na hawakan ni Jerick ang kanyang kamao, naramdaman niya na parang hinayla ito ng mahigpit. Hindi niya maigalaw pasulong o paatras ang kanyang kamao. Higit pa rito, habang hinihila ni Jerick ang kanyang kamao sa kanyang napakalaking lakas, pinasuko niya ang lahat ng panloob na mana sa kanyang katawan. Masasabing sa sandaling ito, si Jerick ay ganap na nasa kontrol ng Luna. Bitiwan mo ang kamao ko. Galit na sabi ni Luna kay Jerick. Sa pagkakita na ang kanyang anak na babae ay hindi kapantay ni Jerick at kinokontrol niya, si Kenji ay sabik na sinabi kay Jerick, huwag mong saktan ang aking anak na babae. Maaari mo akong patayin sa halip. Agad namang tumutol si Luna. No, Dad, hindi ka pwedeng mamatay. Gayunpaman, bago niya makumplito ang kanyang mga salita, ginawa ni Jerick na hindi siya makagawa ng anumang tunog. Ngayon ay hindi makapagsalita o makagalaw si Luna. Binitawan ni Jerick ang kanyang kamao, tumingin kay Kenji, at sinabing, hindi kita kailangang patayin. Ngunit bibigyan kita ng 3 araw para umalis sa Vista Verde at hindi na muling tumuntong sa Eldoria. Pumayag ka ba? Kahit si Kurgi. Hindi makapaniwala sina Tatsuya, Hiroshi, at Luna sa narinig nila. Payag ka bang palayain ako? Pagkamulat niya, tumingin si Kenji kay Jerick at nagtanong. Kabanata 307. Sinabi ni Jerick, pinapaalis kita dahil wala namang ginawang malaking pinsala ang pamilya mo sa akin at kay Mr. Agosta.
Ngunit ilang beses mong sinubukang saktan ang Stargate at Mr. Agosta. Hindi kita pwedeng pabayaan ng ganito. Gusto kong maging hostage ang anak mo sa sekta natin sa loob ng ilang panahon. Kapag sa tingin ko ay nakabalik ka na talaga ng bagong dahon at tumigil na sa paggawa ng gulo sa Eldoria, ibabalik ko siya. Pagkarinig nito, bakas sa mukha ni Kenji ang pagtataka. Hindi rin inaasahan ni Hiroshi at Tatsuya na gustong gamitin ni Jerick si Lalina bilang hostage. Isang nagsusumamong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Kenji habang nagsusumamo kay Jerick. Black Eagle Master, maaari mo ba akong kunin bilang isang hostage sa halip na ang aking anak na babae? Sabi ni Jerick, hindi ko sasabihin na hindi ka pwedeng maging hostage, pero sa hinaharap, kailangan mong gawin ang hirap sa paghuhugas ng palikuran, pagwawalis ng sahig, pagpitas ng tubig, at pagluluto. Handa ka bang gawin ang lahat ng mga bagay na iyon? Namula ang mukha ni Kenji. Nais ba ni Jerick na siya ay maging isang utusan o isang hostage? Bilang pinuno ng pamilya Suarez, si Kenji ay palaging pinaglilingkuran ng mga tagapaglingkod. Siya ay hindi kailanman nakikibahagi sa anumang manu-manong paggawa o mababang gawain noon. Kaya naman saglit na hindi nakasagot si Kenji. Nang makita ang magkasalungat na tingin sa mukha ni Kenji, iminungkahi ni Jerick, paano ito? Maaari mong pag-usapan ng iyong anak na babae kung sino ang magiging hostage. Pagkatapos noon, hinawakan ni Jerick ang nerve points ni Luna, para makapagsalita siya. Nang makapagsalita na si Luna, agad niyang sinabi kay Jerick, payag akong maging hostage mo, Jerick, pero hindi ako naghuhugas ng kabeta, nagwawalis ng sahig, pumitas ng tubig, o nagluluto. Ang dahilan kung bakit naging sabik si Luna na maging hostage ay dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang ama, bilang amo ng mga Suarez, ang pamilya. Mahinahong tugon ni Jerick. Well, ladies first. Dahil babae ka, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng mabibigat na gawain. Nang marinig ito, lahat sila Kenji, Hiroshi, at Tatsuya ay natigilan. Mas gusto ni Jerick ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Bilang mga bihag, ang mga lalaki ay kailangang asikasuhin ang mga gawain tulad ng paghuhugas ng palikuran, pagwawalis sa sahig, pag-iigib ng tubig, at pagluluto, habang ang mga babae ay binibigyan ng prioridad at hindi kasama sa mga matrabaho at maruruming gawain ito. Nagdulot ito ng bahagyang pagkadismaya ni Kenji. Tumingin si Jerick kay Kenji at sinabing, sabi ng anak mo gusto niyang maging hostage. Kung walang problema, naayos na. Natural na alam ni Kenji na ayaw ng kanyang anak na magdusa siya. Tumingin siya kay Luna at nagi-guilty, Luna, wala akong silbi. Pinasok kita sa gulo at ginawa kang hostage. Till wait for you in Kuas. Dapat alagaan mong mabuti ang sarili mo. Tumingin si Luna sa ama, sa kamarahang tumango. Pare, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala sa akin, magiging okay din ako. Sabi ni Jerick kay Kenji. Huwag kalimutan ang kondisyong nabanggit ko. Umalis sa Vista Verde sa loob ng 3 araw at hindi na muling tumuntong sa Eldoria. Kabanata 308. Mataimtim na tumango si Kenji at sinabing, huwag kang mag-alala, aalis ako sa loob ng 3 araw. Gayun din, mangyaring tuparin ang iyong pangako at payagan ang aking anak na babae na bumalik sa atita pagkatapos ng isang tiyak na panahon. Walang problema, sabi ni Jerick. Pagkatapos, pinulupot ni Jerick ang braso sa baywang ni Luna at lumabas ng sala. Sinundan niya si Jerick palabas ng pinto at natuklasan niya na sina Jerick at Luna ay nawala sa gabi. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Kenji. Tay, ligtas ba talaga na ma-hostage si Luna sa Stargate? Tanong ni Tatsuya sa kanyang ama sa nag-aalalang boses. Sabi ni Kenji, ang buhay natin ay nasa kamay ng pinuno ng Stargate. Madali niya tayong patayin. Hindi niya akalain na papatayin niya si Luna. Kung talagang gusto niyang patayin kami ni Luna, hindi na kailangang bawiin siya bilang hostage. Naramdaman ni Tatsuya na may katuturan ang mga salita ng kanyang ama. Kung gayon, gaano katagal bago niya hayaang bumalik si Luna kay Atita? Kumunot ang noo ni Kenji at ipinahayag ang kanyang pag-aalala,
na nagsabing, natatakot ako na depende sa mood niya. Sa sandaling naisip niyang tama na ang panahon, pakakawalan niya ang iyong kapatid. Baka mas mahaba ka. Babalik si ate pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, ngunit kung masama ang pakiramdam niya, maaaring tumagal ng 1 o 2 buwan, o kahit. Biglang nakaramdam ng konting panghihinayang si Kenji. Kung alam ni Kenji na ang Black Eagle Master ng Stargate ay may kahangahangang kasanayan sa martial arts, hindi siya maglalakas loob na aliwin ang pag-iisip na kunin ang mapa ng kayamanan, kahit na alam niyang si Jerick ang mayroon nito. Kung ganoon, hindi sana naging disabled ang kanyang anak sa martial arts, at hindi sana na-hostage ang kanyang anak na babae. Pare, babalik ba talaga tayo sa Atita sa loob ng 3 araw? Tanong ulit ni Tatsuya. Tumango si Kenji. Kahit na hindi nahulog ang kapatid mo sa kamay ng Stargate, walang nangyaring ganito. Ang aming Suarez Group ay bumagsak, at ako ay pinaghahanap ng Vista Verde Police. Kailangan kong bumalik sa Atita. Binalak niyang bumalik pagkatapos makuha ang mapa ng kayamanan mula kay Jerick. Ngunit ngayon, halatang nabigo ang planong ito. Humanda ka sa susunod na 2 araw, at pagkatapos ay babalik tayo. Matapos magbigay ng mga tagubilin sa kanyang anak, tumalikod si Kenji at pumunta. Bumalik sa villa. Sumagot si Tatsuya, oo, ama. Pagkapasok ni Kenji sa villa, bumaling si Tatsuya kay Hiroshi at sinabing, Hiroshi, babalik tayo sa Atita sa loob ng 3 araw. Iiwan kita sa pag-aayos ng mga tiket sa eroplano, pasaporte, at pagtiyak na maiiwasan natin ang mga pulis. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, maaari mong kausapin si Mr. Nakamura. Pagkatapos noon, nang hindi na hinintay ang tugon ni Hiroshi, bumalik si Tatsuya sa villa, na parang nakagawiyang pakikipag-usap sa isang subordinate. Habang pinagmamasdan ni Hiroshi si Tatsuya na paalis, isang determinadong kinang ang sumilay sa mga mata ni Hiroshi. Talo. Sa tingin mo ba ay mabibigyan mo ako ng utos at kausapin ako ng ganoon? Tahimik niyang iniisip. Lihim na ikinuyom ni Hiroshi ang kanyang mga palad, isang malalim na balon ng puot na kumukulo sa loob niya. Sa kalangitan sa gabi, ang maliwanag na buwan ay nagniningning, na nagliliwanag sa Sword Mountain at sa mga pavilion at bulwagan ng Stargate, kung saan ang mga ilaw ay kumikinang ng maliwanag. Tunay na maganda at payapa ang gabi rito. Kabanata 309. Makikitang may mga martialis na nagpapatrolya sa labas ng gate. Sa sandaling ito, 2 figure ang bumaba sa harap ng gate na parang mga ibon. Agad na sumigaw ang 4 na martialists na nagbabantay sa gate, sino ito? 89 Eogwon. Gayunpaman, nang makita nila si Jerick na nakaitim na may pilak na maskara, nagulat sila kaya agad nilang ikinuyom ang kanilang mga kamao at sinabing, pagbati, Black Eagle Master. Oo, ang dahilan kung bakit sila magalang ay nakilala nila na ang lalaki ay Black Eagle Master. Sabi ni Jerick. Hindi na kailangan para dito. Pagkatapos, inilabas ni Jerick ang mga pressure points ni Luna at pinayuhan siya, nasa Stargate tayo ngayon. Iminumungkahi ko na iwanan mo ang anumang pag-iisip ng pagtakas at sumunod sa pagiging hostage sa loob ng sekta. Kung hindi, maghihirap ka lang. Pagkatapos noon, pumasok si Jerick sa pinto. Habang pinapanood si Jerick na pumasok, medyo hindi kumbinsido si Luna. Gayunpaman, kasama ang paraan. Kinuha siya ni Jerick na parang isang immortal. Ang hindi maarak na kasanayan sa martial arts ni Jerick ay labis pa ring nabigla sa kanya. Masasabing si Jerick ang taong may pinakamataas na kasanayan sa martial arts na nakilala niya. Kahit na ang kanyang lolo, isang top-tier martialist, ay hindi maihahambing kay Jerick. Sa madaling salita, bukod sa masunurang pananatili sa Stargate bilang hostage, wala nang ibang paraan para kay Luna. Gayunpaman, napakahigpit ng mga salita ni Jerick kaya nahihirapan siyang tanggapin ang mga ito. Well, bagamat hindi kumbinsido si Luna, sinundan pa rin niya si Jerick para makapasok. Kinusot-kusot ng 4 na alagad sa tarangkahan ang kanilang mga mata, iniisip kung ito ay isang ilusyon. Talaga bang ibinalik ni Black Eagle Master ang isang magandang dayuhang babae bilang bihag?
Ngunit bakit ang kagandahang ito ay naging hostage ng kanilang pinuno? Puno ng pagdududa ang mga mukha nila. Kasabay nito, pagkatapos pumasok ni Jerick sa loob ng Stargate kasama si Luna, na nakasuot ng kakaibang kasuotan, nagulat ang lahat ng tao sa sekta. Magalang na yumuko ang mga eksperto kay Jerick at binati siya. Napatingin silang lahat kay Luna. Sino sa mundo ang dayuhang kagandahang ito? Bakit siya pinabalik ng leader nila sa Stargate? Hulaan nilang lahat na ang dayuhang dilag na ito ay syota ng kanilang pinuno. Sa madaling salita, malamang na siya ang magiging asawa ng pinuno ng Stargate. Pagkatapos maglakad nina Jerick at Luna, bumulong sila, kaya ito ang syota ng aming pinuno. Sino ang mag-aakala na ang ating pinuno ay talagang mahilig sa dayuhang kagandahan? Talagang pambihira ang panlasa ng ating pinuno. Hindi lamang siya napakaganda, ngunit ang kanyang aura ay walang kapantay. Napakalaking kapalaran para sa Stargate na magkaroon ng napakaganda at matikas na matriarch. Nang marinig ang mga salitang ito, halos magalit si Luam. Gayunpaman, nang makita niya si Jerick na naglalakad sa tabi niya na may suot na maskara, nanlamig din siya at hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Dinala siya ni Jerick sa attic kung saan nakatira ang pinuno ng sekta. Pagbati, guro, ang dalawang disipulo ay sumaludo nang may paggalang nang makita nila si Sylmore sa pasukan ng attic. Sabi ni Jerick, maaari ka nang umalis. Nagulat ang dalawang disipulo at sinabi nila, Guro, tungkulin naming protektahan ka ngayong gabi. Sabi ni Jerick, hindi ko na kailangan ng mga bantay. Magiging maayos din ako. Tumango ang dalawang alagad bilang pagsang-ayon kay Jerick. Nasaksihan nila ang tagumpay ni Jerick laban sa mga martial artist mula sa pamilya Suarez. Masasabing kahit wala ang kanilang proteksyon, walang makakasakit sa kanilang pinuno, na mahusay ang martial arts. Kaya, sumang-ayon ang dalawang alagad at umalis. Binuksan ni Jerick ang pinto at pumasok. Napatingin si Luna sa apat na palapag na attic at naisip, dito ba ako titira ngayong gabi? Hoy, saan ako matutuloy ngayong gabi? Tanong ni Luna kay Jerick. Ano? Hindi lumingon at sinabi lang, mabubuhay ka kasama ko sa hinaharap. Agad namang natigilan si Luna. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit habang sinabi niya, ano ang gusto mo? Ayokong mamuhay kasama ka. Sa pagkakataong ito, huminto si Jerick, lumingon sa kanya, at sinabing, kung ayaw mong tumira sa akin, maaari kang magpalipas ng gabi sa looban sa labas. Ngunit hindi ko magagarantiya na walang magtatangkang gumawa ng anuman sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos noon, tumalikod si Jerick at umakyat sa itaas. Tumingin siya sa looban at kinilig ng maisip ang sinabi ni Jerick. Nang makapasok siya kanina, hindi niya maiwasang mapansin na lahat ng lalaki ng Stargate ay nakatingin sa kanya. Matinding interes. Dahil dito, sa sobrang takot ni Luna ay agad siyang pumasok sa attic at mariing isinara ang pinto. Ngunit nakalimutan niya na ang Jerick Knight ay mayroon ding mga pagnanasa para sa kanya. Kabanata 310. Pagkasara ng pinto, nakita ni Lana na may sala sa unang palapag. Pinalamutian ito ng antigo at eleganteng estilo. Ngunit walang kwarto. Kaya, umakyat siya sa hagdan. May study room sa ikalawang palapag, napapaligiran ng mga hanay ng mga bookshelf na puno ng mga libro. May mga painting at calligraphy pa na nakasabit sa dingding. Napuno ito ng amoy ng mga libro. Natural, wala ring kwarto sa palapag na ito. Kaya, umakyat si Luna sa ikatlong palapag. Sa pagkakataong ito, nakakita siya ng silid ng mga armas. Ang mga sandata ay nakasabit sa mga dingding at istant sa lahat ng dako sa ikatlong palapag. Mga talam, espada, sibat, palakol, busog. Lahat ng uri ng armas ay magagamit. Biglang nakakita si Luna ng punyal sa isang mesa. Sa kabila ng maikling haba nito, ang punyal ay may kakaibang matalim at kumikinang na talam. Naisip niya sa sarili, sa kwarto ako ni Jerick. Mahirap sabihin kung mayroon siyang sexual na pagnanasa para sa akin. Dapat dalhin ko itong punyal. Kung si Jerick ay maglakas loob na subukan ang anumang bagay sa kanya, agad niyang papatayin ito. Sa pag-iisip nito,
itinago ni Luna ang punyal sa kanyang manggas. Pagkatapos ay pumunta siya sa ika-4 na palapag ng villa. Nang makita niya ang mga gamit sa 4th floor, hindi niya maiwasang magulat. Ang iba pang mga palapag ng villa ay maaaring puno ng mga libro o armas. Ngunit ang ika-4 na palapag ay simple at napaka-primitive. Sa silid sa sahig na gawa sa kahoy, mayroong isang kutson sa kaliwa, na dapat ituring na isang silid tulugan. Sa kanang bahagi ay isang coffee table na may ilang tasa at isang baso ng malinaw na tubig. Naka-cross-legged si Jerick sa harap ng coffee table at malayang humigop ng kape. Napuno ng mahinang halimuyak ng kape ang silid. Ang ika-4 na palapag ay may simpleng palamuti, ngunit ito ay nagbigay kay Luna ng komportableng pakiramdam. Ang mga simpleng dekorasyon dito ay nangangahulugan na walang mga paghihigpit o komplikadong mga hadlang. Nakabukas ang bintana, at pumasok ang liwanag ng buwan, pinaliguan ang buong silid sa banayad nitong ningning. Nagkaroon ito ng sariling artistic charm. Gumawa si Jerick ng 2 tasa ng kape at sinabi kay Luna, na nakatulala pa rin, halika at makipagkape sa akin. Saka lang siya natauhan. Lumapit siya at umupo sa sahig sa harap ng coffee table. Gayunpaman, tinitigan niya ang kape sa tasa ngunit nag-aalangan siyang abutin ito, na nagpapakita ng bakas ng takot. Nagkunwaring hindi nakita ni Jerick ang kanyang pagdududa at kumuha ng isang tasa ng kape. Tuluyan nang napawi ang hinala ni Luna nang makita niyang tinapos ni Jerick ang kanyang tasa. Kinuha lang niya ang tasa at humigop ng kape matapos pagmasdan si Jerick. Hindi niya agad ininom ang kape dahil nag-aalala siya na baka may idinagdag siya rito. Ngunit dahil uminom siya sa tasang nasa harapan niya, naisip niya na ligtas na itong gawin ngayon. Nagbuhos si Jerick ng isa pang tasa ng kape. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong tinikman. Tinapos ni Luna ang kanyang tasa at inilagay ito sa mesa ng kape, nalaman lamang na hindi siya ibinuhos ni Jerick ng isa pang tasa. Bulong niya sa kanyang puso, napakakuripot mo kaya isang tasa lang ng kape ang binibigay mo sa akin. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila alam ni Jerick ang kanyang iniisip at sinabing, kung gusto mo pa, gawin mo ito sa iyong sarili. Dahil dito ay napadilat ng mata si Luna sa pagtataka. Pagkatapos, natauhan siya at napagtanto na walang idinagdag si Jerick sa kape. At siya ay talagang medyo nauuhaw. Kaya naman, nagtimpla siya ng kape. Pagkatapos uminom ng ilang tasa, sinabi niya kay Jerick, "Hoy, nandito ako bilang isang hostage. Kailan mo ako pakakawalan?" Si Jerick ay humigop ng kanyang kape at sinabing, "Marahil isang araw, isang buwan, o kahit isang buhay." Ikaw, nang marinig ito, galit na itinuro ni Luna si Jerick. "Bastos ka. Walang pakialam," na sinabi ni Jerick, "Scoundrel. Alam mo ba kung ano ang ginawa sa akin ng iyong ama?" Napuno ng galit ang mga mata ni Luna habang nagtanong, ano na ang nagawa? Sinabi ni Jerick, natalo sa akin ang tatay mo sa auction para sa minahan ng ginto ng Davis Group, kaya nagpadala siya ng Marty A. list mula sa pamilya Suarez para patayin ako sa aking pagbabalik. Assassinate si Jerick. Hindi sinabi sa kanya ng kanyang ama at kapatid ang tungkol dito. Nang makita ni Jerick ang pagtataka sa mukha ni Luna, alam niyang may itinatago sa kanya ang kanyang ama at kapatid. Kaya, sinabi niya kay Luna na pagkatapos mabaygo ang pagpatay, inilabas ni Kenji ang kanyang galit sa Stargate at pinadala si Tatsuya upang maghiganti sa Stargate. Partikular niyang sinabi kay Luna na si Tatsuya, kasama sina Kazuki at Haruki, ay nagdulot ng malaking pinsala sa ilang martial artist mula sa Stargate at Blade Gate. Sa huli, walang pagpipilian si Suarez kundi paalang bisa ang martial ability ni Tatsuya at ng kanyang mga kasama. Matapos marinig ang mga salitang iyon, bakas sa mukha ni Luna ang pagkagulat. Iyon ay dahil ang bersyon na narinig niya mula sa kanyang ama ay hindi ganito. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na may sama ng loob si Jerick sa pamilya Suarez dahil nakipagkumpetensya ang Suarez Group kay Jerick para sa minahan ng ginto ng Davis Group. Pagkatapos, ipinatawag ni Jerick ang Stargate Master para maglunsad ng pag-atake sa Suarez Manor, na nagresulta sa pagpapawalang bisa ng kasanayan sa militar ng kanyang kapatid at ng iba pa.
Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig ni Luna ang isa pang bersyon. Sino sa lupa ang tama? Sa isang sandali, wala siyang ideya. Ngunit malabo niyang naramdaman na tila may itinatago sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Jeric kay Luna at sinabing, "Ngayon nasabi ko na sa iyo ang totoo. Paulit-ulit akong tinangka ng tatay mo na patayin ako. Sayang naman at niligtas ko siya. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa niya ngayon." Pagkatapos sabihin iyon, inilipat ni Seymour ang kanyang tingin mula sa kanyang napakagandang mukha patungo sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay bumabasa. Naging maingat si Luna at tinanong si Jeric, "Ano ang inaasahan mong kapalit?" Tamad na sinabi ni Jeric na may bahid ng masamang alindog, in return. "Tapos sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba kung bakit kita dinala pabalik sa Stargate?" "Bakit?" Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Lama sa kanyang puso. Tumingin si Jeric sa kanya at sinabing, "Hindi mo ba narinig ang sinabi nila nang pumasok ka?" Bigla niyang naalala na pagpasok niya sa Stargate, tinatawag siya ng lahat na syota ni Jeric. May mga nagsabi pa na siya ang magiging asawa ng kanilang pinuno. Sa pag-iisip nito, nagbago ang mukha ni Luna, at biglang nanlaki ang maganda niyang mga mata. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, ikaw, gusto ko maging iyong asawa." Humagalpak ng tawa si Jeric. "Matalino na babae. Huwag mo nang isipin iyon." Agad na sabi ni Luna. "Luna, dahil andito ka, natatakot ako na hindi ikaw ang bahala." Tumingin si Jeric sa kanya at nagtanong, "Alam mo ba kung bakit ako nakamaskara?" Tumingin din si Lupa sa kanya nang may pagdududa, at naisip, tama, bakit lagi siyang nakamaskara? Kung may suot siyang maskara sa ibang lugar, hindi naman siguro gaanong ibig sabihin. Ngunit ngayong bumalik na siya sa kanyang sariling lugar, kakaiba para sa kanya na nakasuot pa rin siya ng maskara. Tanong ni Luna, "Bakit?" "Kasi ang pangit ko. At ako ang uri ng tao na sobrang pangit, kaya kailangan kong magsuot ng maskara sa buong araw." Seryosong sabi ni Jeric, "Kasi ang pangit ko, walang babaeng payag na pakasalan ako. Pero ngayon, sa wakas ay hindi ko na kailangang mag-alala na hindi ako makapag-asawa." Nang marinig ito ni Luna, nakaramdam siya ng kilabot at gustong sumigaw ng tulong. Ayaw niyang magpakasal sa isang pangit na lalaki.